ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila, nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Good morning mga kapuso! It's Sunday once again. At nandito na naman ang si Manoy ang ninong ko para maghatid sa inyo ng mga kwento ng modern day bayanihan. Good morning, Manoy! Good morning, Jelly, at good morning mga kapuso. Patuloy po tayong nagsisika para hanapan ng solusyon ang mga problema ng ating mga nangangailangang kababayan. Para sa linggong ito, alamin natin kay Pat kung anong problema ang ating tututukan. Manoy, hindi na ako lalayo sa Metro Manila ha, dahil ang tinutukan ko ngayong araw ay ang problema sa river waste. Ano nga ba ito? Ito yung mga basura sa ilog sa Barangay San Dionisio, Parañaque City. Habang kakulangan naman sa gamit para maging efficient sa kanilang trabaho ang naibahagi sa atin ng mga lupong tagapamayapa sa Tondo, Manila. Manoy, Jelly? Salamat, Pat, sa impormasyon. Jelly, dating gawi, hanap tayo ng mga ekspertong pwedeng makapagbigay sa atin ng guidance para masolusyonan natin itong mga problemang binanggit ni Pat. Don't worry, Manoy. Talagang may kakausapin tayong eksperto today para tulungan tayong himayin ang mga problema at gawan ng solusyon. Kung ganon, Jelly, larga na, umpisahan na ang misyon. Let's go! Kamusta po ang paglulusong po sa estero, Tay? May panganib din na minsan, Ano po nangyari sa inyo? Nakagat kayo ng alupihan? alupihan po. Pumasok Saan po? po dito sa mga. Habang... Isakto po na gumagalaw sa ilalim ng damit ko. Yung nahawakan ko, nakagat naman ako. Ipanalo, winner tayo lahat. Kumusta, Jelly? May balita na ba doon sa unang misyon ni Pat doon sa San Dionisio, Parañaque? Napuntahan na ni Pat yan, Manoy. At eto ang kwento niya. Mga kapuso, ngayong linggo ng umaga, samahan nyo kami sa pagbisita sa isa sa mga major cities ng National Capital Region, ang lungsod ng Parañaque. Isa sa mga coastal cities ng rehiyon, pinuntahan namin ang second largest barangay dito, ang San Dionisio. Mahigit 72,000 ang nakatira dito. Mainit at masikip, kaunting ulan, bumabaha ng hanggang bewang ang tubig. Yan ang kinakaharap na problema ng mga residente dito sa may estero ng San Dionisio. Paano nga ba nakakaapekto sa kanilang kapaligiran at kalusugan ang lumalalang suliranin sa basura? Ako po si Dennis Cruz, 50 years na nakatira sa Purok 5, Barangay San Dionisio. Usually, ang problemang kinakarap ng residente dito is yung basura galing sa estero, flooding, dengue at leptospirosis. Sa tingin ko, kaya umabot kami sa ganito is kulang sa awareness and disiplina ng tao. Nakaka-apekto sa lugar namin is regarding dun sa pagbaha, nagkakaroon ng sakit yung mga tao. Banta talaga sa amin yung lalo na pag bumabaha is minsan hanggang bewang.
lalo na pag may bagyo. Bukod po sa linggo na binibigay na tulong ng barangay sa paglilinis dito sa creek, kailangan din po talaga na maging aware ang mga tao sa pagtatapon. Kailangan talagang itigilin nila yung pagtatapon para hindi naman po magkaroon ng barado yung mga ilog po. Bilang presidente ng asosasyon, pangarap po sa lugar namin is maging malinis para wala nang magkakasakit at maging maganda yung lugar po namin. Dahil sa marumi at baradong estero, mabigat na pasanin at pangamba ng mga residente ang pagbaha at pagkakasakit sa lugar. Magandang araw mga kapuso, ang mga kapanayam natin ngayong araw ay si Kuya Bong. Gano'n na po kayo katagal nakatira dito po? 31 years na ako dito sa San Dionisio. Matagal na rin na. Opo. Kayo po ba ay may pamilya na? Meron po, may 3 kong anak, isang lalaki at 2 babae. Kamusta po si Mrs. Tay? Okay naman kami dahil ang misis ko ay nagtitinda ng isda sa palengke. At doon din kami kumukuha ng kabuhayan namin sa pang-araw-araw. Kayo naman po tayo, ano po ang hanap buhay? Ako'y dating OFW. Kailan po kayo bumalik ulit dito sa Kung di ako nagkakamali, siguro 2002 ang huli kong biyahe. Tay, napansin ko, isa sa mga problema nyo dito sa barangay nyo po ay ang basura. Gaano po ba kalaki ang epekto ng basura po dito sa inyo? Para sa akin, nagkaroon na, first time ko na dala ng ospital dahil sa mga basura na yan eh. Bakit? Ano pong nangyari? Nagkaroon po ako ng leptospirosis ng undoy. Naging 50-50 ang buhay ko noon eh. Kung di ako nadala agad, maaaring wala na ako. Tay, grabe po pala yung nangyari sa inyo. Ano po kaya ang pakiramdam na o naramdaman po ng pamilya ninyo? Unang-unang magulang ko, nanay ko, kasi hindi niya akalain na mapupunta ako sa ospital. Tsaka yung lalo-lalo na yung kapatid ko, hindi niya maintindihan kung bakit ako nagkagano. Tinatanong niya ako anong nagawa ko. Sabi ko, wala. Basta ang alam ko, lumusog lang ako sa tubig. Ganun ang nangyari sa akin. May pangamba po ba kayong nararamdaman hanggang ngayon para sa'yo tsaka sa pamilya niyo po dahil nangyari na nga po yun? Malaki kasi pag alam kong umuulan ng malakas at nakikita ko ng umaapaw ang tubig, hindi na ako po pwede dahil sinabi ng doktor, isang beses pa may mangyari sa akin tungkol dyan, wala na ako. So tayo bilang residente po, gaano kahalaga na masolusyonan ng problema niyo dito sa barangay? Malaking kahalagaan para sa amin, lalo na kung kaming tiga rito, lahat po kami mapapanatag na naman dito. Mahalaga siya para sa pamilya ko, at sa mga apo ko, at sa mga tiga rito. Dahil po kasi kung sakaling malinis at matatakpan man o malilinis ng maayos yan, wala na kaming pangangambahan na magkaroon pa ulit ng sakit kami o sino pang madadami sa nangyari sa amin, ganun ba? Maraming salamat po sa pagbahagi ng kwento niyo po, sir. Pagdarasal po namin ang inyong kalusugan ng inyong pamilya, kalinisan at kaayusan po ng komunidad niyo dito. Maraming salamat din po. Sa pag-ikot sa barangay, nakilala natin ang isang ama na nagbubuwis ng buhay sa paglusong sa dagat ng basura dito sa estero ng San Dionisio. Mga kapuso, ang kasama ko naman ngayon is si Mang Nestor. Magandang araw, Mang Nestor. Magandang araw rin po. Mang Nestor, kayo po ba ay may pamilya na po? Mayroon na po. Kamusta po si Mrs.? Okay lang naman po. May trabaho po ba si Mrs.? Sa bahay lang po. Ilan po ba ang anak niyo, Mang Nestor? 12 po. Ano po ba ang hanap buhay niyo, tayo? Pangangalakal. Tapos na-develop po ako dito sa Pantay Kalikasan. Kaya ito po yung trabaho ko ngayon. Lumulusong din po ako sa estero para makakatulong po sa mga kababayan ko rin po. Gaano na po kayo katagal tayo lumulusong sa estero? 2003. Matagal na tayo. Oh. 11 years na po yan. Tagal-tagal na po. Kamusta po ang paglulusong po sa estero, tay? Okay lang naman po, pero may panganib din na minsan. Ano po nangyari sa inyo? Nakagat kayo ng alupihan? Alupihan po. Pumasok Saan po? po dito sa mga. Habang... Isakto po na gumagalaw sa ilalim ng damit ko. Yung nahawakan ko, nakagat naman ako. So, 3 araw yung
nilagnat ako. Pero hindi naman ako sumuko. Tay, nabanggit nyo kanina, 12 po ang anak nyo. Maaari ko po bang tanungin, Tay, kung magkano ang kinikita nyo sa paglilinis po ng estero 6 plus po. kada buwan? Isang kinsina. Bale, 12,000 po kada buwan ang kinikita nyo po. Yes Yan po. po ba ay sapat na yun sa pang-araw-araw na gastos po sa mga anak nyo? Ay hindi po. Kulang na kulang po. Paano nyo po pinagkakasya, Tay? Yun nga po, yung pangangalakal, yung nakukuha sa estero, niipon. Tapos, dinadagdag ko po sa gastusin po. Tay, hindi po biro ang paglusong nyo sa estero para maglinis. Ano po bang reaksyon ng pamilya nyo dyan sa ginagawa niyo po? Wala naman po. Lagi nang binibili na dubli nga. Sinisigurado po namin na 100% po yung pag-iingat niyo. Na lumusong ka ng walang sakit, kailangan umahon kang walang sakit. Makauwi ka ng walang sakit. Kaya, yun po yung ano namin, sa trabaho namin ito, talagang delikado nga po talaga. Kaya yung ingat namin, dubli-dubli po. Doble ingat po talaga. Bakit po sa kabila ng mga panganib na nakwento nyo kanina, bakit patuloy nyo pa rin ginagawa ang paglilinis po ng estero? Pinagsisikapan ko na itong trabaho na to, natulungan ko yung kapwa ko, natulungan ko rin pamilya ko. Saka sana maraming tumulad sa trabaho namin na nagmahal dito sa Barangay San Dionisio at saka buong Parañaque. Kayo po, Tay, ano naman po ang tulong na nais yung matanggap sa paglilinis po ng estero dito? Sana po madadagdagan pa yung yung mga gamit namin para sa namin paglulusong. Maraming salamat po sa pagbahagi ng kwento. Saludo po ako sa paglilinis nyo ng estero po dito sa barangay nyo po. Ay, kasama po namin kayo sa dasal namin, Tay. Ingat po palagi. God Maraming bless. salamat po. Mula noon hanggang ngayon, ang problema sa basura ay hindi lang dito sa San Dionisio, pati na rin sa iba't ibang panig ng bansa. Ang kawalan ng proper waste management ay ugat ng maraming suliraning pangkapaligiran at pangkalusugan na nagdudulot ng panganib sa buhay ng marami nating mga kababayan. Balik muna sa inyo, Manoy Wilbert at Jelly. Ako naman, Manoy, may nakausap akong eksperto at ito ang nilatag niyang punto at mga solusyon na rekomendasyon niya. Eto, panoorin niyo. Ngayon naman po kasama natin si Sir Joe Benosa, Zero Waste Program Officer ng Eco Waste Coalition. Una sa lahat, ano bang Eco Waste Coalition? Ang Eco Waste Coalition ay isang national coalition ng iba't ibang NGO, member school organization, pati mga recycling organizations. Nagsama-sama kayo, form kayo ng coalition? Nagsama-sama 150 members Wow. sa buong bansa para mag-advocate at isulong yung programa ng zero waste at saka chemically safe na lipunan. So, dalawang tungkulin ito ng Eco Waste na pinapalaganap namin sa buong bansa kasi walang tumutugon dito. At, Tapos hindi tayo lahat aware kulang sa mga tao Na sa kaalaman. Pilipinas may kaalaman tungkol kung dito. paano ba i-manage ang ating mga basura. Tama Pero ba po. kalala ang problemang ito? Malala ang problema na to kasi dito lang sa Kamaynilaan ang datos ng DENR ay umaabot sa mahigit 8,300,000 metric tons ang basurang nalilikha. Tinatapon yan araw-araw. Araw-araw. Yes. At Hindi ko ma-imagine yun. Araw-araw pa yun. Pag pinagsama-sama mo pa yun, isang linggo pa lang, hindi ko na kaya yung... correct. At iba pa yan yung panahon pag piyesta, iba pa rin yung panahon pag Pasko. Pasko. Lalong dumadami yan. So, minsan nadodoble, natitriple yan. Anong ginagawa natin sa lahat ng mga basura na ito? Kaya tayo nananawagan na dapat gawin yung nasa batas. Kasi may batas na tayo. Ano po ba yung nasa batas natin with regards to basura? Okay. Sa batas, may tinatawag tayo na Republic Act 9003. Ito yung naglalaman ng dapat nating mga gagawin na programa at ipapatupad patungkol sa maayos na pamamahala ng basura. Yes. May tungkulin yung barangay, may Barangay. tungkulin bawat isa, at may tungkulin din bawat syudad at saka munisipyo. Mm-mm. Sama-sama dapat na
gagawin natin ang ating tungkulin at papel na yan. Yes. Hindi lang iisa. Hindi lang yung gobyerno, hindi Yes. lang yung munisipyo, hindi lang yung barangay, hindi lang kayo. Correct. Pero it really starts at home, right? It really starts at home kasi lahat tayo nangungonsumo. At sa tuwing nangungonsumo tayo, tuwing may kinakain tayo, tuwing namimili tayo, lahat may tinatapon tayo. Mm-mm. So, as a result, kailangan i-manage natin lahat ng mga tinatapon nating bagay. Mm-mm. Bago natin itapon, kailangan suriin natin mabuti kung ito ba ay dapat itapon. Baka naman pwede pang gamitin, baka naman pwede pang I-reuse, no? baka naman pwedeng bawasan, o kaya ipamigay. So ganito, mas maganda siguro kung sa pagtapon pa lang meron ng nabubulok, hindi nabubulok. Parang yun ang pinaka-basic na alam natin, hindi Yes. ba? Kumbaga, ang nakalagay sa batas, dapat una pa lang, dahil tayo nangungonsumo, Sa bahay pa lang? yes, kailangan matuto kang mag-segregate. Yes. So, pangunahin yon na dapat Sa matuto. barangay namin, hindi naman sinisegregate namin. Pag kinolekta, sama-sama din nila nilalagay. Yes, kasi nga, kung nagsisegregate tayo, minsan, yung Nababawasan yung konsumo, Totoo yan. Mas less yung supot na kailangan namin per day kasi segregated correct, Lahat ng nabubulok namin nasa isang correct. balot, tas yung hindi nabubulok sa iba. Yes. At kung nahihiwalay natin yung mapapakinabangan Na pa, na-recycle. yes, pwede pang ma-recycle yan, pwede pang gamitin ulit yan, at makakatipid tayo in the long run. Makakatipid na, makakatulong pa sa At environment. mas ligtas yung environment At mas natin. ligtas. Let's talk about kaligtasan. Yes. Kasi syempre, hindi lang naman yung nakikita mong madumi at lahat at nababahuan ka, magulo. Hindi lang naman yun, pero yung kaligtasan ng kalusugan ang pinag-uusapan din natin dito. Ano rin po ba ang effect nito? Katulad ng pinanood natin, leptospirosis, merong alopecia na kinagat na siya, at kung ano-ano pa. Yes. Kasi kanimitan, pag basura, lalo't sama-sama yan, Mm-mm. natatambak, tinatapon kung saan-saan, pupuntahan yan o dadagsain yan ng lahat ng mga peste, Tama. pupuntahan yan ng lahat ng klase ng hayop, Iba't iba. lulusubin yan, Mm-mm. daga, aso, pusa, lahat ng insekto, pupuntahan yan, at yan ang carrier ng lahat ng mga sakit. Kasi ipapasa nila. Correct. So, doon nangyayari yung mga sakit na leptospirosis, dengue, diarrhea, iba't ibang klaseng Kung sakit. ano-anong diba? sakit. So, lahat yan, hindi tayo aware kung saan ang galing, pero galing yan sa paligid, sa maruming Maruming kapaligiran. kapaligiran. Yes. So, dapat talaga ituro. Ano po ba ang best waste management na pwedeng ituro natin sa bawat Pinoy para hindi na to paulit-ulit na nangyayari sa community? Kasi ang nangyayari kasi parang idinidepende natin sa kumukolekta ng basura o sa local government o sa barangay na tulungan tayong maging malinis ang paligid. Pero parang nakakalimutan natin lagi na tayo mismo sa mga bahay-bahay natin at sa mga labas ng ating bahay, dapat tayo talaga nag-uumpisa ng kalinisan na yan. Ako naniniwala ko bilang isang Pilipino, dapat taglayin natin yung kalinisan na hindi lang dapat sa isip, sa gawa din. Okay? Isip, salita, at Sa gawa. gawa. Oh. Kasi kung sa kaisipan natin dapat malinis tayo, dapat nasasalin din niya sa ating pagkilos. So bago tayo halimbawa bibili ng isang bagay, titiyakin natin na yung bibilhin natin na isang bagay na Kailangan ba talaga natin? ay kailangan natin. Pangalawa, kailangan ba yan ibalot sa plastic? Oo. Kasi sa tuwing bibili tayo at papabalot natin ng plastic, lilikha tayo ng basura. Ano ba naman, magdala ka na ng Yes. bag? Baka Or yung saging na binili natin, hindi naman kailangan ibalot pa sa plastic. Magdala ka na lang ng bayog. Magdala ka na lang ng eco bag. That way, wala kang basura. Tama. Ganon. Tama. Unless Simple. ginagamit mo ulit yun. Unless gagamitin mo pa. Tulad ulit sa yun. amin kasi pag nagpa-plastic kami sa grocery, pagdating sa bahay, yun ang ginagamit namin plastic sa mga basurahan namin. Pwede yon. That's reusing. Yeah, that's the thing. Kaya Yes. hindi na ako bumibili ng plastic kasi meron na akong mga pang-ano. Correct. Kasi that way, nare-reuse natin. Parang little steps, things. little things help a lot. Yes. Lahat yon eventually nakaka-reduce ng waste. At ito po ba ay tinuturo ninyo kapag pumupunta kayo dun sa communities? Barangay. Kung paano yung waste management is the most important thing, no? Yes. Tinuturo natin kasi dumarami na yung populasyon natin at sa pagdami ng populasyon,
di na rin natin nakokontrol yung pamamahala sa basura. Totoo po yan. Kaya malaking bagay na lahat tayo matuto kasi tayo lahat may likha nito. Malaki ang papel natin kasi tuwing nangungonsumo tayo, sabi ko nga, ito yung nalilikha natin Ito, basura. nalilikha natin. So, malaki din yung responsibility na linisin natin kalat natin. Di ba? Yes. Linisin mo muna yung kalat mo sa sarili mong bakod bago ka tumingin sa bakod ng iba. Parang tapat ko, linis ko. Tapat ko, linis ko. Ay, ito na nga sa Barangay San Dionisio. Mukhang yun ang kailangan talaga nilang gawin para maging mas successful. Hindi yung lilinisin lang ng every week. Pagdating ng dulo ng linggo, madumi na naman yan. Kasi same people, same basura. Actually, hindi nga lang, ma'am, yan isang linggo eh. Minsan, katatapos mo palang mag-clean up, 1 hour after, may nagtapo na. Ayun. Dapat, ang programa ng solid waste management ay hindi lang sa pag-organize ng clean up. Dapat isang systematikong plano yan. Meron dapat na pagmumulat o pagsasanay doon mismo sa namumuno ng mga barangay. Pangalawa, meron din dapat tayong ginagawa ng mga patakaran o mga ordinansa patungkol sa kalinisan. Ano dapat ang ipagbabawal natin sa mga panapon, saan dapat magtapon, paano dapat mag-segregate. Dapat lahat yon tinuturo natin. Tinuturo. Pati rin yung pagtatapon sa mga estero, daluyan ng tubig, kasi alam natin kung anong magiging epekto niyan. Sadly, nakakalimutan yan. Kasama doon, pag alam na natin yung mga ordinansa at patakaran, ito yung mga ituturo na natin sa bawat mamamayan at residente. Ito po ba yung maipapayo nyo sa mga residente na San Dionisio, yung mga sinasabi nyo ngayon? Mahalaga pong malaman at mamulat lahat. Kasi lahat tayo may parte. Yes. Hindi lang tayong mga residente, pati rin yung mga nasa pamunuan, pati rin yung mga nasa lead agencies, pati rin yung mga ibang sektor, pati rin yung mga NGOs na nandyan, pati rin yung mga nasa industry at establishments. Malaki po yung parte nila. Concerted effort po dapat ang gagawin natin dito. Talaga dapat nagtutulungan. Yes, ma'am. Kami po ay natutuwa na merong such a coalition as Eco Waste Coalition. It's something that our country, our environment really needs. At importante pong malaman natin lahat ng bawat Pilipino kung ano po ang responsibilidad natin sa ating community. Yes, iisa lang po kasi planeta natin eh. There's no planet B, ika nga. Tama. Kaya, Ito ang planetang kung saan lalaki ang mga anak natin, ang mga apo natin. true. Kaya, itong mundo na to, ingatan natin para pakinabangan pa ng mga susunod na salinlahi o henerasyon na Dapat po nasa TikTok kayo. Tapos yung mga bawat snippets ng mga tips ninyo. Bilang ang TikTok ang pinakamalakas na medium at the moment at pinapanood ng lahat, baka dapat pa meron kayong mga konting mga videos dyan kung paano mag-segregate, paano magtapon. Yes, ma'am. Iti-take note po namin yan. Yan, makakatulong po yan pati sa Facebook. Asyan, maraming salamat muli. And thank you sa ating Eco Waste Coalition Group. You really are a big help to the community. Maraming salamat po for your Thank time. you, ma'am. Salamat po. Most welcome po. Ikaw ako kaya ipanalo, winner tayo lahat. Kailangan i-manage natin lahat ng mga tinatapon natin. Basura, pupuntahan yan o dadagsain yan ng lahat ng mga peste, daga, lahat ng insekto. At yan ang carrier ng lahat ng mga sakit. Si dapat. Ganun yun. Okay yun, okay yun. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga lupon dahil sila ho yung nirerespeto ng komunidad. Jelly, matapos nating mapanood ang kwento at mahimay ang issue sa tulong ng ating mga experts, naging mas malinaw sa atin ang problema sa river waste ng mga taga-barangay San Dionisio sa Parañaque City at lupong taga-Pamayapa sa Tondo. Napakahalagang matutukan natin at matulungan sila. Yung una para sa kalinisan ng kapaligiran, kalusugan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Yung pangalawa naman, para sa kaayusan, pagkakaunawaan at kapayapaan sa komunidad. Tayo naman ang tumulong sa isa sa mga nagpapanatili nito sa ating mga barangay. On our end naman dito sa Simonoy ang ninong ko,
meron tayong konting sorpresa sa mga nakilala natin dyan sa Parañaque at sa Tondo Jelly. Panuorin natin lahat ito. Linggo-linggo nagkakaroon ng coastal cleanup dito sa Barangay San Dionisio. At ngayong araw, tutulungan natin sila. Magandang araw po! Hello po! Ako po pala si Patricia Tumulak mula sa programang Si Manoy ang Ninong ko. Napansin ko mag-clean up drive po kayo today. Pwede po ba ako sumama? Yes! Halika na! Let's go! Yay! Una po sa lahat, maraming salamat po sa mainit na pagtanggap niyo po sa amin. Salamat po, nakakatuwa dahil nakasama po ako sa cleanup drive niyo sa barangay. At hindi lang po dyan nagtatapos ang aming tulong dahil may sorpresa po kami para sa inyo. Ready na po ba kayo? Ready ba? Ready na? Muli mula po sa Si Manoy ang Ninong ko, tanggapin niyo po ang aming munting handog para sa inyo. Ayan po, meron po tayo mga cleaning tools and equipments para po sa waste management efforts po ninyo. Naway makatulong po ito sa pag-raise ng awareness po sa kalinisan at kaayusan ng inyong komunidad po. At makatulong din po ito sa pagbigay ng disiplina sa tamang pagtatapon po ng mga basura para maiwasan po natin ang pagkakasakit, magkaroon po tayo ng kalinisan, kaayusan, healthy po tayo, at syempre iwas baha na rin po. Ayan, congratulations! Ang dami oh! Ayan, simulan po natin. Mang Nestor, ano po ang mensahe natin? Sa tulong po ni Manoy, sa akin po ay malaking bagay po yung pinaabot niya sa amin na gagamitin namin sa sa paglulusong ng estero. Malaking bagay po yan sa amin na hindi po kami ng mga sakit. At saka unang-una po, nambiruan po siya sa matulong yan. Kagaya namin na lumulusong ng maruruming tubig. Sana po na marami pa siyang idadagdag na suporta doon sa binibigay niya ngayon. Mas lalong hihigitan pa po namin yung serbisyo po namin dahil mayroong naidagdag si Manoy na gamit para sa lumulusong po sa maruruming tubig. Yay! Salamat po sa inyong serbisyo, Tay! Sir Paul, may mensahe po ba tayo? Unang-una, nagpapasalamat po kami kay Manoy Wilferd dahil sa ibinigay niya sa amin sa komunidad namin ng gamit para sa panlinis sa creek namin at magiging maayos na at magiging malinis na sa darating pang araw. Maraming po salamat. Thank you po! Sir Dennis, ano naman po ang inyong mensahe? Una-una po, nagpapasalamat po ako kay Manoy Wilbert sa tulong na ibinigay niya para sa asosasyon ng Purok 5. Malaking bagay po ito sa lugar namin para masaayos ang mga basura at mawala ang mga sakit na mga katulad na nangyayari sa amin. Yun lamang. Salamat din po sa inyong Thank you serbisyo. po. Mabuhay po tayo lahat! Congratulations! Naway matutunan nating lahat ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Sa harap ng hindi matapos-tapos na problemang ito,
Hindi rin tumitigil ang mga mamamayan sa kanilang pagtutulungan. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, basta sama-sama, ay maghahatid sa atin sa mas malinis, ligtas, at mas malusog na kinabukasan.